So magandang hapon sa inyo, Moto Arc here. Sa video ito ay unang beses po natin bubuksan at i-maintenance yung spark plug nitong Honda Click version 3 ng kapatid ko na meron ng 13,000 kilometers odometer reading. So dito, pag-usapan na rin natin kung bakit nga ba natin kailangang palitan. Also, kung ano yung pinaka-ideal na pagpapalit ng ating mga spark plug, tsaka kung paano yung pagdi-DIY ng pagtatanggal, tsaka pagkakabit nito. Welcome po sa isa namang episode ng 15K Odo Series PMS nitong Honda Click version 3 wherein chinecheck po natin, tinitignan at ipi-PMS po natin yung mga kailangang palitan pagdating po niya or pag malapit na siya sa 15,000 kilometers Odo. At ang pag-usapan po natin ngayon is about sa spark plug. So magandang pagkakataon po yung mga ganitong episode para makita po natin yung unang kondisyon po ng mga pyesa ng motor dahil unang beses po natin mabubuksan, mache-check yung mga parts po niya. Kagaya na lang nga nung spark plug. So, unang beses lang po natin siyang bubuksan at i-maintenance. So, dito makapag-decide po tayo kung need ba natin siyang palitan or need na ba tayo mag-worry about dun sa specific na pyesa na yun. So, about sa spark plug guys, yung spark plug kasi yung nagbibigay ng spark or ignition para sa ating mga combustion chamber para pumutok yung hangin at gasolina. Kumbaga, spark plug natin yung nagbibigay ng signal. So, kahit sa anong motor, kahit mga big bike, scooter, mga decambio, merong mga spark plug yan guys. Kahit na mga sasakyan, may spark plug. So dito sa ating mga motor, isa lang yung spark plug natin, no? Dahil isa lang yung chamber po natin dito sa ating mga motor. So para ma-identify or ma-locate kung saan po yung spark plug natin, dito sa Honda Click, nakalocate po yan dito sa part na to. Ayan. Actually, binuksan ko na to guys kasi sa mga kapag nakastock kayo na ES, or stock yung motor nyo, hindi nyo siya mahuhugot dito. Actually, masisilip nyo siya dito, pero mahirap po siyang baklasin mula dito. Kaya naman, ito, binaklas na natin yung upuan, yung front fairings, yung side fairings. Itong Honda Click version 3. Ganyan din po yung ginawa natin kay Scarlett noong hindi pa siya naka-ES. So, nandito kasi yung spark plug natin, guys. Pag binuksan natin tong spark plug cap, makikita natin yung spark plug. So, kapag naka-ES na po tayo guys, tulad lang ito kay Scarlett, kayang-kaya ko na po siyang baklasin mula dito. Actually, binaklas ko siya, naka-iridium siya. Pakita ko yung spark plug niya mamaya kasi ko-compare natin yung sunog. So, by the way guys, itong click ng kapatid natin is stock lang. Stock yung tambucho, yung ECU niya. Hindi ko pa nga nare-reset yan. Yung napalitan lang dito, yung bola, 13 grams, which is wala namang epekto sa spark plug natin, tsaka yung gulong, lumaki ng konti, naging 110 yan guys. So yun, about sa spark plug, yung mga pinaka makaka-apekto lang naman sa spark plug natin, yung gasolina, kung okay yung pinapagas natin, nagpapalit tayo ng fuel filter. Pero yung may pinakamalaking factor talaga sa spark plug guys, is yung ating mga tambutso. So sa spark plug natin, makikita natin yung sunog ng gasolina ng ating mga motor. Doon kasi natin makikita kung tama lang yung sunog. Pangalawa, kung mas marami yung gasolina sa hangin. Pangatlo, kung mas maraming hangin sa gasolina. Kasi doon sa chamber guys, hangin at saka gasolina yung kinocombine para sumabog yan. So yung naglilinis ng hangin yung air filter, yung gas naman yung fuel filter. Tapos spark plug naman, yung nagiging dahilan para sumabog yan kasi nagbibigay siya ng spark guys. So kung hindi nyo na may maintenance yung fuel filter nyo, yung air filter nyo, malamang sa malamang, hindi po magiging maganda yung sunog ng inyong mga spark plug. So eto, napalitan na natin yung fuel filter niyan guys. May video na po tayo dyan. Yung air filter naman po niya, papalitan pa lang natin kasi napagpalit na po tayo ng 7K Odo. Tapos ngayon 13 na siya, so dapat papalitan na natin. Pero yun, mga ilang linggo lang, ilang days lang, papalitan na rin natin yung air filter niyan. So ngayon, titingnan na po natin yung kondisyon ng spark plug natin guys. So halos all stock pa tong motor na to, no? Check natin guys para may idea rin kayo. So pagkatanggal nyo ng spark plug cap dyan guys, makikita nyo na tong spark plug. Actually, naluwagan ko na kanina at natanggal ko na kanina. So, formality na lang tong papakita ko sa inyo. Kasi medyo mahirap din siyang tanggalin, lalo na kung unang baklas. Pero pwede nyo gamitin, ito guys, itong nasa ilalim ng upuan ninyo, sa pagbaklas ng spark plug. Makikita yan dito guys. Ayan o. Dito sa ilalim ng upuan nyo. So, yan din yung rason kung bakit may mga ganito tayong tools. So, ito, pambaklas to ng spark plug. Isusuot natin siya dito.
Ayan, susuot nyo siya dyan. Size 17mm to kung wala na yung ganito nyo. Gamit kayo ng socket or kahit close or open wrench. Pwede nyo siyang isuksok. So yan, papasok nyo lang siya dyan guys. Tapos yung butas na yan, yung magsisilbing pangkalso nyo para maluwagan siya. So sa pagluwag sa kanya guys, counterclockwise. So pag ganyan yung ikot. So kapag naikot nyo na, napwersa nyo na, medyo mahirap lang pag unang pwersa kasi madiin siya. Maikot nyo na ng kamay yan. Ayan o. So kung gagamit naman kayo ng close or open wrench, dito kayo magpwesto sa ilalim guys. So gamit kayo ng open, close, or open wrench. Ayan, tapos ipasok nyo lang siya doon sa spark plug. Ayan, pasok nyo lang siya, tapos may thread siya dito guys. Tapos yung ikot nyo sa kanya, ayan, pasok lang natin. Ikot natin sa kanya, pataas, counterclockwise. At yun, makakamay na natin siya pag naluwagan na natin siya. Ayan. Nasilip ko na to kanina guys. At ito na yung spark plug ng kapatid ko na may 13K odo na. So para magpakita ko sa inyo yung odo, open natin engine. Kita ba? 13,500. So mag 15K odo na siya guys. So base sa manual natin, mag-base muna tayo sa manual. Yung pagpapalit po natin ng spark plug, nakasulat dito is 12K odo. Ayan o. 12,000. 1,000 times 12, 12K odo. R, ibig sabihin yan, replace. 6K odo, check lang. So dito R nakasulat. Nasaan yung R? Nakasulat naman replace. So 12K odo, replace ng spark plug. So kung pag-uusapan natin yung pagiging practical, wala naman nagiging problema sa spark plug natin kahit na umabot pa yan ng 20K, 30K odo. Kung hindi pa naman nagpaparamdam or hindi pa naman nagmimintis yung spark plug natin, is okay pa yan, wala pa tayong dapat problemahin. Pero nagkakaroon kasi ng time na minsan humahagok na yung motor, minsan namamatayan na tayo. At for any reasons, mihina na po yung pag-produce ng spark plug natin. Kung kaya naman for peace of mind, ito, for peace of mind, mas okay na kahit 15K odo or kahit magte 20K odo. Palitan po natin yan para wala po tayong maging aberya. Kasi kadalasan yung nagiging problema dito, kapag pumapalya na yung spark plug is namamatayan, hirap po i-start yung motor. Kung kaya naman, pag naabutan sila sa daan na ganun yung nangyari at spark plug yung dahilan, mahirapan talaga kayo mag-start ng motor. Hindi nyo mapapaandar yung motor nyo. Kasi kung palyado yan, hindi talaga mag-i-start yung inyong mga motor. Or kung di kaya naman, lost power. Kumbaga mahina yung hatak. Dahil nga mahina yung spark, hindi niya mapasabog yung hangin at gasolina. So since stock naman yung motor ko, hindi naman po siya naka-pipe. So yung reading po ng kanyang spark plug, kung makikita nyo, brownish po yan. Yan po yung may pinakatama or pinakamagandang sunog na tinatawag sa spark plug po natin. Yan po yung optimal na sunog ng spark plug. Yung sign po na optimal yung sunog or maganda yung sunog is kulay kape po yung ating mga spark plug. Brownish siya guys. Brownish. So kapag ganito yung sunog, most probably tipid po sa gasolina at nagfa-function ng maayos yung spark plug po natin. So may tatlong klaseng sunog po kasi tayo na tinatawag. Ito nga yung optimal guys, yung brownish. Yung isa naman kapag nasosobrahan sa gasolina, over sa hangin yung spark plug natin. Nangingitim po yan. Nagkakaroon po ng carbon deposit palibot. Kapag lean naman po, mas marami yung hangin compared sa gasolina. Medyo namumuti po yan guys. At kapag lean po, mas maraming hangin. Mas nag-overheat po yung ating mga engine at pwedeng maging cause na masira yung engine po natin. Ganun din po kapag rich, kapag sobrang daming gasolina. So yung pinaka-akma lang po talaga is yung optimal ganito, brownish. So isang sample po para ma-differentiate nyo po tsaka makita nyo rin difference. Ito po yung sample ng medyo rich na spark plug. By the way, kay Scarlett to. Naka-pipe kasi tayo guys, naka-pipe na tayo. Kung kaya naman medyo normal yung ganitong sunog, medyo rich. Kaya naman may katakawan ng konti sa gasolina. So by the way, yung dalawang klase ng spark plug po natin, yung ginagamit sa mga stock or kapag galing kasa is yung copper. So yung copper spark plug is okay goods kapag stock po yung ating mga motor. Pero ito advisable, pang matagalan na rin, NGK, mas okay to sa mga nakapipe na. At saka kung gusto niyo maging consistent yung sunog ng inyong mga hangin at gasolina, all goods to kasi iridium na po yung pinaka-tip niya. Kung kaya naman mas consistent, mas maganda yung sunog. Pwede rin to sa mga stock na motor po natin, iridium, pang matagalan. So yung recommended naman po ng manufacturer na ipalit po sa ating mga motor, syempre yung stock pa rin po na genuine, katulad na lang nito.
Genuine siya guys, galing Honda, pero NGK yung tatak. Since alam natin, magandang brand na nagsusupply ng mga spark plug. NGK or Denso. So, ito po yung parts code niya guys. Ayan, para sa Honda Click. 125, 150, version 2, version 3. At para sa mga ibang unit ng Honda. Maglalagay din ako ng link para sa mga ADB, sa mga pang 160. So, iba-iba rin po yung mga spark plug niyan guys. Maglalagay na lang po ng link sa description. So, nabili ko po ito galing sa Casa mismo. Ayan yung codes niya, 31916. 237. Pero tinignan ko po online, itong spark plug na to guys, nasa 270 yung genuine. So medyo mahal kapag online. Pero kapag casa, 237. So kung recommended lang naman po yung usapan, NGK. Ito, nakipag-partner po yung Honda sa NGK. Recommended po ito or yung Denso. At mas okay kung Iridium. So mas okay po kung Iridium. Kaso may kamahalan lang po ng konti. Nasa 500. More or less yung ganito. So kapag nag-iridium kayo, kayang-kaya na po niyang umabot ng mga 30, 40k odo at hindi na po kayo masyadong magme-maintenance ng inyong mga spark plug. Pero kung mga copper lang po katulad nito, mga 15 to 20, all goods to. At yun, huwag nyo na lang din hintayin na humagok or namamatay-matay yung inyong mga motor bago kayo magpalit nito para hindi kayo magkaaberya sa kalsada. So by the way, kung gusto niyo lang i-maintenance yan guys, gusto niyo lang linisin, pwede niyo pong linisin yan. Gamit lang kayo ng manipis na wire brush para matanggal yung mga brown. At also, may tamang sukat po yung clearance po niya na nasa gitna. Pwede niyo pong i-adjust yan. Actually, yung unang video po natin is about dun. Pwede niyo pong panoorin yan guys. Pero yun, nakabili na tayo ng bago for peace of mind na lang din at para walang maging problema sa motor natin. Bili na tayo ng bago. 237 lang naman, worth it na para sa 15 to 20k odo na tinakbo ng ating mga motor. Actually, may nagsasuggest sa akin, Seaworks na spark plug, Toyota Chusho yung brand niya. Nasa 90 pesos lang, less than 100 pesos lang. Pero yun, pwede naman natin siyang gamitin, pero hindi siya ganon kaganda as sa original or sa NGK. So, siguro kung sobrang tight yung budget nyo, pwede nyo gamitin yun. Pero mas marerecommend talaga natin to para pang matagalan nyo guys. So, yung itsura niya, pakita ko sa inyo guys. Tanggalin lang natin. Ayan siya, may washer pa siya ata sa dulo eh. May naririnig ako, or yung takip. Ayan, kung makikita nyo naman, puting-puti pa yung dulo, wala pang sign na nagkasunog siya. Compared dito sa luma natin, ayan, medyo brownish na. Pero ito, normal lang naman yung sunog niya guys. Normal lang na magiging ganyan yan. Hindi lang normal kapag umitim na siya ng todo, lalo na kung stuck lang yung motor nyo at hindi kayo nakapipe. So, same na same sila guys. NGK, same na same. So, pati yung code dyan, ayan o, CPRE8, EA9, ayan o. Same na same. So, same as stock yung ilalagay po natin guys. So, yun, yung kasama niya sa box, takip lang naman guys. Kala ko additional washer. So, yung take note, may washer siya guys. At saka may tamang higpit yan. So, may mga turns pa yan. Pero sa atin, yung practical way na lang ng paglalagay. So, yan, naline ko lang yung washer niya guys para pag nilagay natin doon, hindi tayo mahirapan. May tamang higpit yan guys eh. Tapos yun, sa clearance niya guys, wala tayo yung panukat po natin eh. Nawala na yung panukat natin. Pero ayan, yung bago natin, all goods pa yung sukat nito. Ewan ko lang ito kung medyo lumuwag na kasi katagalan. Lumuluwag yung clearance. May tamang clearance lang kasi yan para mag-spark siya ng maayos. So ayan, itong bago, all goods na all goods. Kung gusto nyo lang ng peace of mind, palit na kayo ng bago, 15k odo, more or less. Swak na yan. So ayan, sa paglalagay, napakadali lang naman. So hindi na natin nilinisin yung butas na paglalagyan ng spark plug natin guys. Kailangan na lang natin siyang isuksok. Yung posisyon yan guys sa pagta-thread, ayan, hanapin nyo yung thread, dyan yung siya isusuksok. So hindi makita sa camera ko dito, bababa ko lang siya dito guys para makita nyo yung butas. Ayun, which is ito yung butas. So yan, need lang natin siyang i-thread yan at make sure nyo na naka-align bago nyo siya i-thread. Ayan, nasuksok ko na siya, medyo hirap lang ako. Yung pag-ikot nito is clockwise lang naman. Kakamahin ko lang siya hanggang sa ma-hand tight po natin. Tapos gamitan na natin ng tool. And kapag sumagad na sa kamay, lagay ulit natin tong tool natin na to. And tapos yung butas, ipesto natin dito sa part na to. And palagay ko kaya pang makakamay ng ganito. Ay, nakakamay pa natin. Oh. And pag di na talaga kaya, pwede nyo yung gamitin yung tool. Tapos, pasok nyo dyan. Ikot natin siya clockwise. Yan. Tapos yung ginagawa ko, luluwagan ko ulit. Tapos higpitan ng todo. Para yung washer po natin
is mag-fit siya ng maayos at wala maging problema. So, dun sa ginawa nating unang video, naka-standard yung higpit natin dun. Mas technical at mas detalyado po dun, guys. Gusto nyo panoorin, lalagay ko yung link. And kapag ganyan, okay na guys, hindi na siya magalaw. At dito naman sa spark plug cap, bago po natin ilagay dito sa spark plug yan, bubuguan po natin siya ng contact cleaner. Ito yung gamit ko na contact cleaner guys, Mars. So okay to sa mga electrical parts, sa mga ignition parts, dahil nililinis niya at hindi po siya nagkokos na mag-short circuit yung ating mga parts kasi quick drying po siya. Also nililinis niya po yung mga dumi-dumi dyan. And dyan sa butas na yan, pasukan ko lang ng konti para malinis. So yan, kapag all goods na, medyo natuyo na yung spark plug cap, pasok na natin siya, suksok na natin siya dito sa spark plug natin. So by the way, ganun din kapag tatanggalin yung spark plug, hugutin nyo muna to. Ayan. Hugutin nyo lang pag tatanggalin yung spark plug. Kapag ibabalik, pupush nyo lang. Hindi yan tinetread guys, hindi na yan nilikutin. And that naka-suksok ng maayos. So by the way, kapag pangit na din spark plug nyo guys, yun din yung cost na magastos kayo sa gas kasi nagre-require ng maraming gasolina para umandar na maayos yung motor nyo. Kasi nga kulang sa spark yung spark plug natin. Ngayon kapag okay goods yan, babalik sa normal yung fuel consumption natin. By the way, para pagkita ko po yung fuel consumption, ito yung fuel consumption niya currently. 146 trip A niya, consumption 40.5 kilometers per liter. Bali, ayan, depende yan sa bola ninyo, sa throttle habit nyo, yung magiging fuel consumption. Pero yun, for better results, kailangan okay lahat ng parts ninyo, including na yung sa spark plug po ninyo. Actually, umaabot to ng 44 to 45. Depende na lang din kung uphill or downhill, nag-long ride kasi sila kapon. So, medyo bumaba siya ng konti. So, yun guys, all goods na po tayo. I-start natin yung motor, tignan natin kung gumagana. O, diba? All goods. Once start, gana agad yung motor. So, kapag hindi gumana yan, ibig sabihin may problema sa inyong mga spark plug. Isang rason yon. So, yun guys, all goods tayo. Sa mga gusto mag-maintenance ng inyong mga spark plug, check nyo na yan, 15 Odo. Check nyo na yan kasi baka lean na po yung takbo nyo, reach, hindi na po siya optimal. Tulad nito, medyo nagingitim na ng konti. No? And kay Scarlett kasi to guys, naka-pipe tayo. So, yan, para all goods tayo, walang problema. 15K Odo, palit na ng spark plug. Abangan nyo pa po yung 15K Odo series natin, throttle body, tsaka air filter guys, tsaka yung rear brake po natin. Para dito sa Honda Click version 3, lalo na kung ganito rin po yung status ng motor ninyo, ganito rin po yung kanyang Odo. So yun lang para sa video nito, the more you click, the more you know, maglalagay na lang din po pala ng link ng mga spark plug dito sa description. Palit ng spark plug, maintenance spark plug, dito sa Honda Click version 3. Bye-bye.